labing halangdon na Diyos. Ang magtugyan ng among takna diya kanina. Inuaming ubanan sa makausapan sa among pagtuon sa inyong ulong. Imo ang mabungang king ang panagtigong karon. Ang padayon dito mo yung inyong anak na si Jesus. Kung nagpasabitan lamang kami Ginoo. Ang tinguha, namutubod ka na mo ang inyong kaalam kay Panginoon. Salamat sa mga espirituhanong pagtulunan na ang utod din Ginoo, ikaw padayon ang among balantay. Salamat sa iyong paglingkod sa matagusan. Kini mong pakampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Karong gitutukan man nato ang ministry and person of the Antichrist o ato natadapit sa gitawag natong na-portion dito sa ikaupat, no? Na-point nato sa iyaha. Unya, makita nato dito ang i-highlight nato tong portion na nahimo siya ang principal enemy of the people of God. Nana siya sa number 4, pero dito na tayo na portion sa atong highlight. Okay. Pag-isbutan mo ng iyang person and his character. Ikaupat to nun, ikalima. Ikaupat pa ta. Dili na tadapit sa portion na yung nahimo siyang great adversary or enemy of Israel and the church, the saints. Pasabot mo yung Israel, dili the church. To be more specific, the great adversary or enemy of Israel and the saints of the tribulation saints. Ayan. Para di kayo ma-confuse. Mga wording mga good na yung theological tawag na itong implication. So, mauna na, nakita ninyo, sa ba ito? Hindi nga magpapakilian ng mga pakilan ng ayan. Nata sa katong ato ang dimodify mo na po ito na sa USB. No? Okay. Ano siya? Atras ko naman. Sige pa. Balikan. Okay, next. Tira tanong? Okay. So yung naka-highlight na yan, the Antichrist, diba, becomes the great adversary of Israel. Waging war against the saints. So, kung atong tanawan din ang point na mong i-highlight din na mao kana, no? Siya nahimong pinaka-principal enemy na kano saan na magsugod at the middle of the tribulation. Now, atong tanaw karon kadiyon ang mga reference lang para naamoy idea sa atong emphasis diha, no? For example, Daniel 7:21 to 25, no? Yung diha, he makes war against the saints. Nakigubat siya, no? Sa mga gibalaan. Now, to put it into context, yung mga gibalaan, katong mga nangaluwa sa tribulation period. Okay. Sa Daniel 7:21 and 25. Akong basahon ha, si Mandini, ay nasa inyong screen, nasa sa screen man, pakimove mo nga. Wala sa inyong screen, sipa. Tanawa. Yung diya, he destroys the holy people. Imove mo pa. Ayan. 7:21 to 25. He makes war against the saints. Nakipag-away siya sa mga gibalaan. Mo ka na makita nato diha sa prophecy ni Daniel, kung imong tan-awon pod ang Daniel 8:24, he destroys the holy people. Pag yung holy people, naman din to be more specific, the people of God, the elect
Israelites. Ito yung mga Jewish believers during the time of tribulation. Sila yung mga remnants. So, mo ka na makigubat siya sa ilaha. O makita nato ka na ang maong mga verses na kitanaw nato. So, the Antichrist, okay, ingon diha mga igsuon, mahimo siyang kaaway gud nila. Okay. Dali lang po ha. Dali lang. Tutukan lang ninyo niya sandali. Okay. Ako lang tanawin yung sunod na reference sa anak. So, mo ka na mga igsuon kung sa atong pagtuon yun, katong gisgutan dito nga sa Revelations chapter 13, chapter 17, nabi na sa 13, makita nato dito kung sa buhaton sa Antichrist, may tungod sa katawhan sa Ginoo. Hindi siya gitawag natong specific na effort sa pakigubat sa katawhan sa Ginoo. He was inspired or empowered by the devil under sa influence ng yawa, si Satanas. O kanang atong makita diha. Now, karon, when yung padayon na tutukan na siya, tanaw ninyo, ingon din yung mga igsoon, he became the great adversary waging war against the saints, and his reign culminates in relentless persecution of God's people, both Israel and the tribulation Gentile believer. Gipakita diha nga grabe gayud ang iyahang pagabuhaton. Oo. Una, ingon diha, ang kahimpitan sa iyahang itawag natong maong pakigubat, moabot ini sa punto ng paglutos sa katawhan sa Ginoo. Ang mga Israelita, ang mga Hudyo, apil na ang mga hintil na naluwas o magtotoo aning panahon na. Mo ka na atong makita diha in this particular study, ug very clear ang passage, no? So this Antichrist, ingon ko nga, ingon diha, consummate and relentless is this reign, ang iyang paghari, mahimpit kini, ingon diha, sa iyang walay, tawag natong walay undang na paglutos sa katawhan sa Ginoo sa Israel. Sa Israel o sa katawhan sa Ginoo ang mga Gentile believers. So, kung tadaan mo siya application sa atong time, ang paglutos, dili naman na siya future lang. Remember, duha nga klase ng understanding natin sa the last days and the last of the last days. Okay. Ang last days, since from the time of Christ until the second coming, that period, okay, nagsugod na ang last days, katapusang mga adlaw. Ini gitawag natong the period between two advents. Kung imo tagaan siya o gitawag natong timeline, iyahang period, unang pag-ani ni Kristo, o hangtod sa present time, to be more specific, hangtod sa present time, mo na gitawag natong last days. So kung mangutana mo, nanabata sa katapusang mga adlaw, na. Ang pangutana, naabay paglutos, uy naa, sukad pa sa time ni Christ. You study Christianity, paano sila ni-persecute until now. Sa present time, in our context, wala kayo tayo may na-experience ng gitawag na itong massive, na itong nationwide form of persecution coming from government authority. Wala na siya, no? Sa atong konteksto sa Pilipinas. Sa ubang mga missionaries nga niadto sa mga lugar wherein restricted, bawal ang Christianity,
talagang undergo or really experience severe persecutions. Sa Iran, maraming pinatay doon. No? Maraming Christian sa Iran. Oo. O sa uban pang mga lugar. Sa China, may mga underground churches. Kaya, kung magkwento ta ng mga story ng mga missionaries, you will realize na kadiyot lang, we are just more comfortable here. Living in the Philippines is more comfortable compared to some other areas na mas critical or other countries na mas critical. So we are definitely living in the last days. Questions. Are we so close, okay, to the coming of Christ? Of course, we have some indications, mga ilhanan. So, ano naman ang tawag ng the last of the last days? Okay, yung last of the last days, to differentiate, is ito yung ang katapusan, no? Sa katapusan mga adlaw, ang gisgutan niya, ito yung tribulation period. Klaro ba? O, balikon ko. Panguwi mo katapusang mga adlaw, sa time pa lang ni Christ, we have Timothy. Remember? Alala nyo, 2 Timothy chapter 5 yun? My memory serves me right. Verses 1 to 5. In the last days, terrible times will come. So, gikan pa lang sa ilang time, hangtod karon, last days na. Pero kung mangutan natag, dili lang katapusan mga adlaw, kung dili katapusan sa katapusang mga adlaw, we are so close. If you would ask me, malapit na ba ito? Of course, we have indications. Tanawa yung pattern, ikan sa kining formation ng mga nations, yung mga war, di ba? Kaya mo ni dito, yung pag-increase ng gitawag na itong worldliness, yung mga taos becoming more worldly, becoming more yung itong self-centered, pleasure seeker, o may mga itong there is no love and fear for God. Nabugnaw na ang pagbati sa mga tao, kita na po. So we are very close. Kaya pag minutag the last of the last days, it means tribulation period. Ano ako nang i-emphasize? Kasi sometimes, like mga sweeping statements, even me, I'm not exempted. Una po yaman ko pagka makagamit ko mga term, kasi base na ay theological implication, niya ma-misunderstood ko. Pag we are now in the last of the last days, theologically, basa ko tribulation na karon. Nakuha niyo point? We are still in the last days. So karon kung iskutan natin na may persecution, of course, persecution is not future only. It is present today. Believers worldwide already face hostility. Some may mo natong mga may mo natong resistance, mga oppositions, mga unfriendly attitude and behavior of people, hostile behavior. So we must prepare rather spiritually, knowing that endurance brings eternal reward. So, kung ato i-quote ang Matthew chapter 24:13 from the context of tribulation, kung babasahin siya ng mga believers sa tribulation period, ito yung struggle nila. They have to be, kung yun na itong persevering, kinahanglan maglahutay sila, kinahanglan sila mag-endure yun. Why? Because there's an eternal reward. Dili mag-isgutan din nga, if you will not endure, you will not be saved. No, ang point din nag-isgutan din is endurance in terms of eternal rewards, especially sa ato ng church. Now, kinilang naintindihan mo sa gracious Ginoo. Sa tawhanong nga bahin, nilahutay ka, nalingkamot ka. Sa bahin sa Diyos, giampingan ka. Ang hinungdan na nilahutay ka, tungod giampingan ka. Nakuha niyo point? Kasi kung hindi mo maintindihan yung grasya ng Diyos, abinin mo ang kaluwasan na kabasi sa imuhang paningkamot, lahutay. Kaya
nga ang language ng salvation, yung last na portion ng itawag na itong emphasis ng kaluwasan na the perseverance of the saints, yung paglahuntay sa mga gibalaan. Ang pinaka-reason nga nung nilahuntay sila, because in the first place, they were being preserved by God. Tingali pag-abutin mo sa langit, ito lang mga assumptions lang, matubang ka sa Ginoo, yung mga Lord, mauna karon na ako sa imong tubangan, kaya nilahuntay ko. Kanya paglini din mo sa iyo, when you look back, the reason why you itawag na to endure, you persevere, because in the first place, you are being preserved by God. God kept you. Giampinan ka sa Ginoo. He kept you. He protected you. So kini ato makita dinhi. And dinhi mao kana ang pagsabot nato no nga ang Antichrist kontrahan gud niya ang katawan sa Ginoo. Now, ang mga present Antichrist sa atong time, yung mga false teachers, false prophet, makita natin yung mga false teachings, ang ina-attack nila yung church kasi motivated na by Satan ang yawa na nagpaluyo niya. Mukha na ito makita. Now, di nga, muna na, no, ang atong itanaw karon. Now, karon, atong tanaw na po, yung iyahang paghari. Kauban na his reign and conflict, ingon diha, the empire of darkness. Wala mo na atong tanaw, his empire expands, the nation will be against him. Sabi ng mga nations, okay, atong itanaw. Pag moingon ta dinhi, validate nato with the text. Sa Ezekiel 28:7, foreign nations arise against the proud ruler. Kung saan man yung mga nations na to? Ito yung mga alliances ng nagkalain-lain grupo. O tagahanda mo gaman na idea. Yung Antichrist, okay, he is going to control Middle East. Okay? Siya yung control sa Middle East. Pero i-contest yung kanyang power sa mga nagkalain-laing mga alliances ng mga nason. So his power, his authority is going to be contested. Kaya nga naman, or is contested by various alliances. Why? Kasi he's going to claim that he is the sole ruler, okay, of the world. Yun ang claim niya. Ang claim niya, ako yung leader sa ibang kalibutan. Then, the Northern Confederacy will react. The Southern Confederacy will react. Then, another Eastern Confederacy. So, yung mga confederations of nations will come together and they will attack the Middle East. They're going to challenge the Antichrist and in a time. Kaya nga sa Ezekiel 28:7, foreign nations arise against the proud ruler and in a time yung Antichrist. Okay. Now, karon, atong basahon din sa atong text. Okay. Turn your Bible sa Ezekiel. Atong makita din mga igsoon na very interesting good kini na atong tun-ano verse 28. 7. Dili na po. Edit siya kayo. verse 28 verse 7. Ingon dinhi, ipasulong ko ikaw sa mga laraw sa nasod nga bangis kaayo.
Gubo nila ang tanang maanindot na butang na imong naangkon pinaagi sa imong kaalam. Kung atong tan-awon dinhi, to put it into context, this passage gave reference to the king of Tyre. Okay? Pero namin siya gitawag natong may mo natong connection with the prophecy of the coming world ruler. And so, ang idea dinhi na ay itawag natong pag-atake sa iyaha. Sa Daniel 11:40 and verse 42, the king of the north and south clashed with him. So, buti pasabot, ang Northern Alliance headed by Russia and the Southern Alliance headed by Egypt, and later Egypt will unite with the Northern Alliance and they will attack as well. But he overwhelms them and extending his dominion. No one can fight against the Antichrist, these Western European powers. Talagang ihahalid silang mo natong mapildi. Of course, by the Lord's mo natong permission. Ang Ginoo gihapon ang ga-orchestrate sa situation. Dahil ang Ginoo na ay plano aning tanan. So, his empire expands, and it was not uncontested, even kung it was been challenged. Nations rebel against him. Mao ka ng mga verses na mitanaw. But his military genius crushes them. So he's very, mo natong smart person, brilliant person, ug iyahang gubon sila. Seizing Jerusalem and establishing his headquarters at the very heart of God's covenant land, in that place in Jerusalem. So, notice, siya mismo, take of time na mulingkod ko dito sa Jerusalem. Mahimo niyang headquarters ang Jerusalem. Mao ka nang makita nato din. So, unsa may connection sa ato? Today, makita nato yung global struggles for dominance, di ba? For example, sa Western Hemisphere, ang hegemony, yung superpower, yung US. But we should remember that US is always the child of Europe. Kung na may mga alliances, US will always unite with European countries na sa kanila yung NATO. Ga-expand yung NATO. Kabalo mo saan ang NATO? Yung military forces nila, burang police, kalimutan ba? So, ga-expand yung NATO. Karon ang problema na ay, ano man gud ni, mga democratic countries man ni. Na karon, ni-expand ang NATO moving to Eastern Europe. Ug katong mga under kaniadto sa USSR, remember kaniadto ang Russia, sila, malaking alliance sila before. Naalala niyo yung Berlin Wall, yung history ng liberation na nabungkag yung ilang social republic nila. And katong mga dating allies nila, nigawas like Germans, ubang pang mga tuwa dito, Ukraine, mga kaniyatong kauban nila. So it's no longer USSR. Nalimutan ko na, acronym na USSR. Soviet. Ito to? Soviet. Ayan, Socialist Republic. Wala mo po yung Communist Republic. Socialist. Anong idea of communism is a utopia. Hindi man natin ma-realize na naikaangayan, hindi magsilbi because of the human heart. The word communism, okay, duha meaning ana. Okay? Sa dictionary, pag may matag communism, ibutang mo siya sa konteksto ng good. Ibig sabihin ng communism is yung having a what?
a good relationship with what? With people. Yung word na communal. No? So yung philosophy, yung ism. Oo. Kaya lang ang problema, Manggol, nasa konteksto yung word na yan, dili sa titawag na itong idea ng, yung concept ng doctrine ni Karl Marx. Oo. Yung the battle between the capitalist and the working class. So, that is a form of religion. Di lang na siya economic issue because you have also the concept of God. Naki-theology yapon. Sabi concept of theology, atheism. No? There is no God. Oo. So, karon nung ni-attack nung ni-spread ang NATO, na-threaten ang Russia. Kasi yan pamati, yung mga silingan dito, kasi mo adapt na dito sa tawag na itong form of government and way of life nila. So murag malimitahan po ng ang iyahang movement dito. Kasi murag na po tendency itong ilang leader to expand na siguro dream gihapon, no? To go back to that idea na before sila very powerful na sila, malaki silang alliance. And then kung gusto kunin din ng Russia, of course, yung harap ng yung atubangan ng Ukraine, ano yan andun yung seaport sa Ukraine, yung pantalan, yung dagat. So, nagapon siya security and economic issue. Ito tanaw sa history, yung Ukraine, mga Russians, magyapon sila. Mga Slavic people, magyapon na sila tanan diha sa Eastern Europe. So, naa siya tendency to dominate yung Russia. Now, inyo mag-feel karon dili sa Asia, na kung gusto mo dominate sa mga Asian countries. Nakita niyo, obvious kaayo, yung show of power ba? No? Diba? Oo, yung China. So, kini mga yung ng mga movement is a pattern. Okay? Makita na to in this present reality. Today, we see global struggles for control or dominance, with Jerusalem remaining a focal point of conflict. Magpabiling po na siya. Sintro na siya diya kanong na yung bubot. And we as Christians must recognize at dapat na itong ilhon that earthly empires rise and fall. Ang mga ginharian sa kalibutan lumalabay lamang. Buabot o niya mahuman na. Later, another nation will rise to power and then later on, it will fall. Yun ang history nun Nasana yung mga empires of the past, wala na. Wala sila ni sustain. But the point is this, the earthly empires rise and fall, but God's kingdom alone endures. So, unsa may application sa ato? Kasi priority na to as Christians. We are part of building God's kingdom. God's priority to God. We have to be busy of doing the priorities of God. Sharing the gospel, evangelizing, prayer, reaching out people, muna itong priority. Kaya nga naman, this is always a spiritual battle. Yung physical battle is just an expression of the spiritual reality. Kung naigubat din hindi na ito pasanginlan, tungod lang sa pagiging selfish ng tao. That's simply because of the human selfishness and greediness of the human heart. But there is spiritual forces. There are spiritual forces working behind. Kaya na ay itawag na itong gubot. So, ka na ito makita niya. No?
So the alliance and betrayal of the harlot. Now, tanawang dula ng Antichrist. Si Antichrist, no? His rise, the Antichrist, o may mga itong kining world ruler, his rise is aided by the harlot. But pasabot tabangan siya sa maong harlot. Ano sabi ng harlot sa Binisaya? Ha? Prostitute, another word. Prostitute. Asa man na makita na? Sa Pinadayag 17:3. Makita na ito na, no? Revelations chapter 17 verse 3. Ako basahon mga igsoon. Tingnan din eh. Chapter 17. Naibabay din disgotan. This is symbolic ha. Dili siya literal na babay, no? Symbolic din siya. This is a form of religion. Verse 3. Unya, gigamhan ako sa Espiritu, ingon si John, o gidala ako sa anghel ngadto sa kamingawan. Dito nakita ko ang usa ka babae nga nagkabayo sa pulang manana nga mapasipalahon nga mga ngalan nga nahisulat niini. Ang maong mananap may 7 ka ulo ug 10 ka sungay. The beast. So, nakita ni John sa maong pananawon dito sa kamingawan, ang iyang focus dito, yung babae, the harlot, no? O yung padayon basawang kining gibuhat sa babae dinhi. So, this woman, she has that desire to control, okay, this mananap, this, system, this, gitawag na itong powerful alliance. Gusto niya gitawag na itong, control or to have influence with this alliance. Umuwi mo na itong confederations. However, yung Antichrist, okay, it seems na murag nagpagamit lang siya, pero ang true motive niya, ang tinuod na pon dinhi, na gamitin lang niya as tool for his own ambition or selfish ambition or ungodly ambition is the woman. Gamitin lang niya kining religion. Remember, he's a political figure and gagamitin niya yung religion. Why? Tanawan nato dinhi. His rise, ang iyang elevation ani, is by the help of the harlot. And the harlot is the corrupt religious system. Usa kini ka reliyon na corrupt. But once he gains power, pag nakuha na niya yung power by the help of that religion, he destroys her to rule without hindrance or to rule unhindered. Asa na ito makita? 16 to 17, the same chapter. Tanaw sa 16 to 17. Ingon dinhi. Ang nakita mong mananap, hindi ha? Ako basahan. Ang nakita mong napulo kasungay ug ang mananap magdulot sa dakutang, hindi magdumot sa dakutang babae. Puhaon siya nila sa tanan nga anaa kaniya o hubuan nila siya. Unya, kanon nila ang iyang unod o sunugo niya pinaagi sa kalayo. Grabe description siya. So, eventually, he will destroy the woman. So, kining religious system, I believe this religious system is very powerful din. And ingon niya, very wealthy. Dato kaya. So pag nakuha niya yung power niya, control na niya, he will destroy the religious system. This kind of religion, this corrupt religion. So notice, yan ang gamiton. So ginamitan niya siya, makita na ito. And ingon din once he gains power, he destroys her to control and hinder. Nasa 17 verse 3,
and 16 to 17 of the book of Revelation. Mao ka na. So the beast carries the woman, symbolizing a corrupt religious system. Once empowered, the Antichrist, ingon diha, turns again against her, destroying the false religion to reign another. Mao ka na yung mahitabo. So, mao ka na niyang pagsaka. Ang tumong niya, okay, makuha niya yung power. In other words, at first, he uses religion as a tool of control. But once secure in power, he discards the mask. Ipagawas na niya tinuon niyan, dagway. Kung iyahang i-annihilate ang harlot, kinigdautang babae, para i-establish niya ang kaugalingon as the sole object of worship. Parang sinasabi ng kawan. Okay, wala itong religion. Ako yung tinuod ninyo, simbahan. So he will declare that he is God. And he demands worship by force. Mao kinimita mo. Ano na tayo? In application sa ato, ipahinumduman kita sa danger of a compromised religion. Kung ikaw mo barong na madala ka sa grupo because of the power of the majority. Wala ka ni stand sa ibang biblical conviction. So there is that danger of compromised religion. System that serve political agendas rather than God. Ano po yawan ko niya, Pastor, kung musunod ka sa politika? Tingali mo yung problema kung church leaders, musunod ka. O, dito na to. Ayaw dadaan dito yung imong mga. Dahil ang imong pagka-Christian. Oo. Ayaw dula ang Biblia ba? Na murag gamito nimo siyang cover up sa imong personal ambition in the political arena. Alam mo, ang problema ko, maraming ga-claim, miski din sa akong mga leaders, Lord. I have great respect with those people who seriously walk with the Lord. Those people na naa sa politics, mga officials, from the least to the top, may mga dagang Christians na ang problema lang na ako. Katong mga nasa national level minsan, kasi ang problema ng ikaw masyadong exposed. Niya, pag nagpataka ka ng istorya, na mangaway ka diha, na ikaw pa man po ka-claim ka, basa pa yung kag-Bible sa ilang atubangan, ang problema diha, na may misrepresent mo yung Ginoo mo. There's nothing wrong to be bold, but you have to be wise as well. Ingon na sila, gentle as dove, but wise as serpent in the Bible. And alam mo, hindi dalawasin ko yung gospel. Hindi mo naman ang ipubos ang gospel sa mga taong wala nakita eh. Sabi nga ni Jesus, don't give the pearl to the swine. Ay, hatang sa baboy. Bababuhin mo nila. Be sensitive to the real seekers. Then, pray and have that opportunity to share the gospel. Pero ang problema ko, yung mga church leaders, one time may mga kita ko ang NBI, anong klaseng grupo yung itabo? Atong last year, the other year pa, na nag-form ng mga grupo ng mga church leaders and pastors, yung gusto nilang i-replace yung mga existing local officials. Nakatawag mo na? Naging issue yun. Alam mo, ang problema, gimbestigahan sila, kinsa pasiugda ba? Na ikaw, yun ang luloy na dito. You are a church leader at that. And you're so, mo na itong gullible. Ilan ito pang hindi man ito perfect, no? Pero at least you have to ask counsel na dito. Sakto ba ito? Sakto na itong bisudlan. Kupata na sa'yo, pani. Pero hindi ba yung mga directions Ginoo? So we have to be careful. This is a form of warning, okay, of the danger of a compromised religion.
System that serve political agendas rather than God. Alam mo, tendency na ito, labi na very powerful yung mga tao yung katubang. Okay? You have that tendency, kita, there is no exempted. I am not immune to that or accepted. Tanan. Usahay bitaw natin tendency mahimong people pleaser. Sabi na itong mga dignitaries, big people, na sa inyong atubangan. Kunyang problema ka pati prayer ni mo, i-please ni mo sila. No? Nga ikaw po, at ito imagine, di mo kayo imagine, mag-pray mo apat, rely mo religion yan. Ikaw yung representative ng evangelical. Talagang gasragin ko na usapan pa. Remember, you have to go back to the reformers, yung mga Puritans. Sila Martin Luther. Yung mga Puritans, sila ni Councils and Lord. Alam mo, kung balikan mo yung klaseng espiritu meron sila, hindi naman sila killjoy, but as much as possible, they try to stand for the scriptures. Naalala yung iparikan kay Martin Luther yung mga ginawa niyang teaching, yung 95 theses na iyang knelt dito sa door ng Wittenberg Church sa Germany. Because he was a German monk from the Augustinian order and he challenged the church because of the heresies and mga false teachings. Kunya, butang siya he came up with a 95 theses and he challenged them. Gikan sa mga matataas. Nagkaakbang before si John Pitzel. Yung kapromote ng teaching ng indulgence. Okay, parang maluwas, maghatag mo, mapalit man na grasya man ang kaluwasan pero for sale. No? Palito ninyo para appeal tong mga nasa gintahan. And mauna mga igsoon, lisod kaayo nga yung appeal ka diha, dapat there is a very clear line, dividing line between politics, between state and church. Although John Calvin said that there is a connection between the church and the state, but there is a respect of boundary. Di pwede mo overlap ang state to government as well ang church, no? Sa state. Di pwede mo overlap ang state to government sa church, maupod ang church sa state. Kaya yung problema nga niya in the past, sabi na bisa sa atong time karon kung kinsa yung very powerful religion sa isang nasod, ay tendency na kontrolo niya yung state. O niya, i-persecute niya yung mga small groups. Yung anak mo, good na usahay, no? Kaya there is wisdom. Kaya lang, we cannot work together with the state, with the government, if we are isolated. Dapat ang church, yung fellowship niya, yung koinonia niya, ini-extend niya, okay, beyond the four walls of his church. Parang sinasabi na, as a pastor, me, for example, I'm not just a pastor of a certain group of people in this community, but I'm a pastor of the entire parish. Gitanawin mo pati yung mga outsider, no part of the mission of God. Amen? So naakay mo na o, gitawag itong imaginary, tawag na itong, di makita, gitawag na extension ng inuhang. Kung itong imaginary, di makita ba? Na imong extension sa imong fellowship. Ano ba tingalan mo? Yagto mo ng pastor dito, yagto. Sabi, labot niya dito. Hindi, ilahi at tanaw eh. Tinawag siya ng Diyos sa community, sa lugar na yan. So we have to extend that kind of fellowship. Now, going back, pero, dili ka nag-apil-apil sa politics. Kung mo-apil ka sa politics, focus ka sa politics. Ayaw dadayong, imo ang cover up yung nadadon lang imo imong pagka-Christian, imong testimony. But do your job, perform well. The Bible has enough principles to teach us how to be what? How to be productive for the Lord in the area of work. Paano, unsay mga principles of work that we can learn from the scriptures. We have enough principles na makita nato diha. But balik ta diri mga igsoon, we should be careful. True
faith must remain pure. Ang tinuod na pagtuo, magpabilin siyang putli, centered on Christ, not entangled with worldly powers. Asa na ito makita na? James 1:27. The real faith must be pure, not worldly. Now, makita na tukod ang Antichrist, iman ko nga, yung, as he was the sworn enemy of Christ, tinuod good na kontra ni Kristo, kining Antichrist. Sa Daniel 8:25, he stands against the prince of princes, o against the Lord Jesus Christ, but in broken without, ingon diha, without hand. In 2 Thessalonians 2 verse 4, iyang gituboy ang kaugalingon, labaw sa tanang gitawag na Diyos. Yang giangkon na siya ay Diyos. He exalts himself above all that is called God. In Revelation 17 verse 14, he makes war against the Lamb. Nakig-away siya, nakigubat siya, batok sa kordero. But the Lamb overcomes him. Pero ang kordero ng Ginoo, gidaog siya. So makita na itong storya, nakaaway din siya. Siya yung pinaka-enemy ni Christ. No? Define ang iyang paghari, very clear. Ang iyang paghari is to be an opposition to Christ. He becomes the sworn enemy. And he demonstrates a satanic rebellion. Iyang gi-embody, no? He embodies satanic rebellion. Gi-express niya kana, ipakita niya ang pagre-rebelde sa Diyos. Setting himself against the true King of Kings. Kaya, yung pagbalik sa Ginoo, this is a battle between the Antichrist and his people against the Lord and the armies of heaven. Mao ka na mga igsoon. And this is called the Battle of the Armageddon. So, unsa may connection sa ato? The world is increasingly resist Christ or resist Christ's authority. Ang kalibutan padayon ng ilang pag-oppose sa otoridad ni Kristo. Promoting self-deification. Pasabot ng deification, ito na yung gitawag natin, ang kaugalingon ng gituboy, na kami ang gamanan, kami ang Diyos. We claim deity. Kung dili lamang ka na, promoting as well secularism, yung pagkamakalibutan. Ito na yung word being sakto din instead of the word secularism. Ang saktong word na pwede gamitin na to, promoting worldliness. Kasi usay ang secularism na siya ay negative o positive meaning o connotation. Usay na yung idea mga Christian ba na Domingo, spiritual ko. Lunes, nagpo sa Sabado, yung ako na mag-secular life. Kadawag mo na ang mga ng istorya. So, kung naging pamati sa Christianity, walay labot sa ibuok simana nimo. Christian lang kapag ka Domingo. So, spiritual kapag na Domingo. And pagdating ng Monday hanggang Sabado, you are now so focused with your secular life, there is no such thing. There is no spiritual at secular. The entire Christian life is spiritual in nature. Amen? Siguro atong i-divide na lang yung idea na pag may secular, yung mga focus sa trabaho nimo nga dili purely mo na itong kapariho nung nakakasaloob ng church. Di ba? Pero kanatanan ministry for the Lord. Amen? Ibig sabihin, your workplace is your pulpit. It's your ministry. Kung teacher ka, lawyer ka, farmer ka, whatever. Your place is your ministry. Kasi naman yung iba mo, yung na, ay, di ko nakasearch sa dito. Ano? Wala mong buko dito.
Busy ko sa trabaho. Yan ka naman sa trabaho. Wala labot ang Ginoo. Amen? Dili na ministry. Nya, mupil kag kulang na, oh my, pa sila spiritual, sila mga dagway na nasa church kanina, Domingo, kumakati, tungkol sa akong kablisi. So, medyo kulang akong spiritualidad. Yan na ba? Dili, mga isipon. Sa Bible, extension mo na. Kaya, I try to clarify yung term kasi usay, depende na kung anong konteksto yung paggamit din sa secular. So I would rather use the term worldliness. So there is that, pingo na itong yung idea to promote worldliness. So believers or Christians must remain watchful or steadfast, knowing that Christ will triumph. Kinahanglan ta magmadinasigon o mabinantayon, kaya nga naman, nasayod kita ng Ginoo mo daw. Eh, sige rin. Yes, very clear yun. Asan ko makita na na? Philippians 2, verses 10 to 11. Muda Ginoo. Namangutanang ko karon. Kutub kanus ang duration ng Antichrist. Nanda po sa atong notes. Diba? His reign lasts for how many years? 7 years. So his reign lasts 7 years. Let's talk about the duration and purity of his reign. Kutob lang siya sa 7 years. But his eternal purity peaks in the final 3.5 years. So asa siya mo abot sa bitawag natong katapusan. Moabot siya sa peak ng last 3.5 years sa Great Tribulation. Unya, mo ka na mga reference na ito. Tanawag yung dito sa Daniel 9:27, ang Antichrist makigsabot siya for last 7 years. Pero broken halfway. Sa ito nga, iyahang i-break ang mga covenant treaty. O covenant, o yung treaty of peace, o yung covenant na yan. Then he wears out the saints for a time, times, and half a time. So ito na yan ang buhaton sa mga gibalaan sa Ginoo at akiho niya for 3.5 years. There's persecutions. Then 36, ng Daniel chapter 11 verse 36, he prospers until God's indignation is accomplished. So massive bloody po din. Grabe ang buhaton ni Antichrist. Somehow, he was granted that opportunity na iyahang i-persecute ang mga Christians at ang mga believers of Christ, okay, o ang people of God, ang Israel. Then, pero, ingon diha, napoy katapusan. Revelation 13 verse 5, he rules for 42 months. That is 3.5 years. Kasi buhaton niya, 42 months of blaspheming God. Grabe ang mga pangdaot good sa Ginoo. So mo ka na ang dagan sa istorya na ay katapusan niyang paghari is limit. And this is the climax of human rebellion and divine judgment. Pero sa iya sa iya ng paghari, no? Gubot siya. I-challenge yung power. I-challenge man ang iyong authority. So, na-present Christ. Sa ato po, sa may connection na ni sa ato, sa may ko na itong mura o maka-identify ta. Yung mga present crisis na sa ato. Sa mga crisis na yan, wars, may gubat, sa ato. Persecutions, nagya po na. Moral collapse, nagya po. Yung morality, wala. Hinihinay na ni die downward. Ni kanao. Kini sila, mga anino kani sila sa umaabot na tribulation period. Wars, persecution, moral collapse are merely shadows of this coming tribulation. Yet believers take comfort. We have to be encouraged. God sets boundaries on evil.
Though there is that evil, so much evil, but God put a limit to that evil. Ang Ginoo gyud ko'y ga-control sa kadaotan. His sovereignty, His power ensures that even the darkest rain is only temporary. Temporary lang siya. The darkest rain is temporary. There is an end of evil. Okay? So, sa may tabo kay Antichrist, ito na yung last na portion ni Antichrist. Next screen. Is doom and the fall of the false king. Pagalaglagon siya. Sa may tabo sa iya, ito yung final battlefield na yan. Kita nato diha sa Ezekiel 28:8 and 9. Kining garbuso kayo o proud ruler is brought down to the pit, exposed as mortal. Makigubat as Ginoo, pero ma-realize niya na is simply mortal. Tao lang doon siya. You cannot fight with God. No? So pagalaglagon siya. Sa Revelation 19 verse 19, the beast gathers his armies against Christ at Armageddon. Mauki ni may tabo at the battle of Armageddon. So the climax of rebellion unfolds in Palestine. Iyon ang location ng gubat ng Armageddon sa Palestine, in the Middle East. The beast, ingon niya, leads his armies against the returning Christ, defying heaven itself. His empire, built on deception and blasphemy, faces divine confrontation. Pero the story tells us, yun nga, he met his end. Napilibig siya. Alam mo, very powerful ang Ginoo. Usa lang kakapitik, tapos ka. Wala na'y gradual good na. Hindi mo na itong away na lugay ka ayaw. Wala. The present conflict in the Middle East today reminds us that history is moving toward prophetic fulfillment. Unsay nahitabo sa Middle East karon is a direction towards prophetic fulfillment. And we, Christians, must interpret global turmoil through the lens of God's sovereign plan. Kaya pag tanaw na ito mga pangitabo, atong tanaw sila tayo na isa mata, ano bang sinasabi ng Diyos may tungkol sa katapusan ng ilan? Ano bang gamhanang planos din ang may tungkol din? Are we heading to that direction? Are we so close to the last of the last days? Of course, yes. Mga katapusan ng araw. Alam mo, yung final battlefield, nag-iskutan na ito. Tapukon ng beast ang iyang mga armies against Christ. Pero dyan may tabo din eh. Ito yung glorious return ni Christ. Kita na ito. Ang mahimayang pagbalik sa tinuod na hari. Asa na ito makita? 2 Thessalonians 2 verse 8. Pagalaglagon siya sa Ginoo, pinaagi sa gininhawa sa iyang baba. Pag-abot nato sa Daniel 7 verse 22, ang paghukom gihatag sa mga balaan o ang Ancient of Days na nagahari. Si Jesus, He was called the Ancient of Days. Siguro pa sa batahan. Siya ang, alam mo, mahirap ko sa Bisayahon. Sa Tagalog niya, siya yung nabubuhay. No? Siya ang nabubuhay. Wala siya sinugdanan. Wala siya katapusan. He is the self-existing being. Before heaven and earth, before universe, before spirit beings or angels or humans, He is the Ancient of Days. Naan siya sa sinugdan. O kung sa'yo, bukato niya mga isun. Ang paghukom na gihatag sa iya, siyang naghari. Sa pinadayag, 11:15 na ingon,
ang mga ginharian sa kalibutan mahimong ginharian ni Kristo. One day, Christ will reclaim His right. I own everything. Tanan gipanag-iya sa Ginoo. Dayon maabli ang langit, ang tinuod nga hari manaog, uban sa nahimayaong kahayag, si Kristo musakay sa putik nga kabay as a conqueror. Sinuluban sa korona sa kahayag o ang iyang mga kasundaluhan musunod sa kadaugan. Asa ito makita na? Pinadayag 19:11 ngadto sa 16. Ang iyang pulong ra igo na sa paglaglag sa mananaw. Just by the power of His word, very powerful, it will definitely destroy the beast, the Antichrist. Ang mahimayaong dagway, ingon niya, sa bakak na hari o Antikristo, nagatibulaag sa atubangan sa hari sa tanan ng mga hari. So before the presence of Christ, alam mo, talagang di magkadimao yung Antichrist. Alam mo, sa kalibutan na puno sa peke ng mga manluluwa sa atong panahon karon, o bakak ng mga paglaon, ang mga magtutuog kinahanglan mututok sa gisaan may tungkol sa pagbalik ni Kristo. Amen? Asan ito makita ka na? Hebrews 9:28. Siguradong iyang pag-anhi o walay katapusan ang iyang paghari. Tanaw ang collapse ng empire of darkness. Makita nato ka na sa Ezekiel 28:6. Daniel 7:22, 26, Daniel 8 verse 25, Daniel 9:27, Daniel 11:25. His dominion is destroyed. Ang iyang paghari, pagalaglago, will be destroyed. He is broken without human hand. The beast is captured and cast into the lake of fire. Grabe kita mo sa iya. The beast empire, ang imperyo sa mananap, nagapukan sa ilaw sa langit ng paghukom. Walay panag-alyansa o kuta o pagpanglimbong na makasukol sa hari sa himaya. No one can fight before or against Christ. Before Christ. Ang pagdumala sa kangit-ngit nagatibulaag o ang langit nagasidlak sa kadaugan. Muna makita na ito mga igsoon. The beast empire collapses under divine judgment, and no alliance or fortress or powers or deception can withstand against the King of glory, no other Christ Himself. The dominion of darkness falls, and the heavens blaze with glory. In connection to us, earthly powers, however, mighty, but they are simply temporary. Bisan unsa man kagamhanan ang mga gahom diri sa yuta na ay kinutunan. Ang mga magtutuong kinahanglan mahadlok sila dili sa mga empires o kagamhanan sa tao na mahanaw lang o mahubag. Ibutang nila ang ilang pagsalig sa dili mauyo, dili matandog na ginharian ni Kristo. Hebrews 1, verse 28. Alam mo mga iso, importante na masabta nato kini ang taga-antag perspective. Ito ang internal judgment or sentence ng Yawa. Kasi may tabo sa Yawa. Ayan, may tabo sa Yawa. The beast and false prophet are cast alive into the lake of fire. Ano ang gibuhat? He dies the death of the uncircumcised, judged by God.
Antichrist, mamatay siya sa kamatayan. Naunsa man? Sa mga tao na dili Hudyo, mga dili tinuli. Yan ang point ito. The uncircumcised. Who are the uncircumcised? The Gentiles. You die, no? Ingon diha, with a kind of death na dangatan sa mga hintin. Katong mga unrepentant Gentiles. God will judge them. Sa Daniel 7 verse 27, dominion passes to the saints under Christ's eternal reign. Busa sa liyang paglalaglago na ang Antichrist o ang false prophet, ang ilang paghali, mabungkag, o ang kagamhanan, ibalik o ipasa na ito kay Kristo o siya maghahali. Amen? Alam mo, ingon diha mga igsoon, at listen to this, the false king or the Antichrist is stripped of his own crown and cast alive into the lake of fire. Buhi siya nga iunsaman. Itambog sa impyerno. Alam mo, pamataan ko sa inyo ba? Yung impyerno din yung mga igsoon, hindi siya ordinaryong kalayo. Ano sa'yo gigamit ang term dito? Eternal fire. Ibig sabihin, dili mapalong ang kalayo. The flame will not be extinguished. Dili mapalong. And he will be thrown alive together with the false prophet. Dili ipakita personal. Now listen to this. Kinsay kauban ng Antichrist? The entire alliance niya. Now, pagbalik ni Christ, this is a massive, a huge number of armies under the leadership of the Antichrist against Christ. But just by the word of Jesus Christ, tanan sila. They will be crushed down automatically. They will be, destroyed. Literally. Grabe patay dito. Grabe, very bloody will be. And hindi lang yun, i-judge pa yung ka. Now, pupunta ka ba sa impyerno with your mortal body? Ito na, pwede natin yung theology. Kasi yung mortal body will not survive to a fire. Yung literal na fire na ito, pag namatay yung isang taong uban, sa ginagawa nila, ilang cremate. Musustain ba ang body? Mubalik siya sa dust, maapo siya. And try to imagine this one. There is a kind of body prepared by God for the unbelievers. Ito yung sasabi ni John sa John chapter 5. The general resurrection of the righteous and the unrighteous. So the unrighteous will also receive a kind of body that somehow can sustain the eternal flame of hell. Yung klase ng body na dili siya ma-extinguish matunaw. I believe sa literal road ng punishment, na eternal punishment. Huwag ko'y makita sa Bible na example na yung fire of hell na undang ra, parang sinasabi ng Diyos tama na ina. Sige. Okay, finally, punishment is served. Okay. Napalo ng kalayo. Hindi.
Yung Antichrist, tao yun eh. Yung false prophet, tao din yun. Nahimo lang silang instrumento ni. But even Satan himself, listen to this. Si Satan is a spirit being. Na siya'y body, wala. Wala. Di pa nato makita, kaya di mo siya physical. He was made of a different kind of one. Tawag na itong composition. Kita, physical composition. Okay? Siya is spirit being. But even Satan and the fallen angels are also going to suffer to the eternal hell. Mas niya, no? Sabi mo dito sa, tanawa na ba na tudlos tradisyon ka na ito? Ang yawa ko na mo yung blatos ni ito sa inferno. Kita na, di ba? Di ba? Ha? Okay, natuson ko na, natusog ka sa yawa dito. Hindi, ang yawa po. Sulubong mo sila dito, okay? So magsagol ka nun. Spirit being, the fallen angels, o ang mga tawag na unbelievers. Nakikatapusan ko ang dautan. Panahon lay agdon ani sa planos Ginoo. Nakikatapusan. So si punto na to. Ang kadautan adunay gikatakdang katapusan. Kaya katong mga tao nga padayon sa sala ulat lang na ay katapusan kadautan. Ang gahom ni Satanas, limitado. Apan ang paghari ni Kristo, walay katapusan. Ang atong paglaong dili ibutang sa mga kagamhanan sa tao, kung dili sa walay katapusan, pinarian sa Diyos. Pinadayag 21, 1 sa 4. Now, sa sunod na tong topic, ang sunod na question, next meeting na to, ang question, ipakita mo naman. I know siya. Is the Antichrist present today? Yan ang takot to. Now, ito yung assumption. Would you agree? Sa gingon ng mga scholars, now we are very close to the last of the last days. Mo agree ba mo na kita doon na ta sa katapusan na adlaw sa tanang katapusan? We are almost at the end. Doon na tayo. We are in the last of the last days. Bantayan ninyo yung indications na yun na nalabas na i-emphasize ko dito. Highlight lang yung nasa atong screen. Okay na. Makita mo yapon na nato siya po. Okay. Ang ubang point niya. So that is enough for tonight. So on. Any questions? Okay? Paki-off nyo lang po.